Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pelopanoisy. So ngayong araw another update na naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula kay Boss Balita TV, and then I think courtesy na rin sa House of Representative or whatsoever. So yun, meron itong pamagat na pinalayas ng prosecutor. Grabe, Escudero na gulat, wala ng power sa impeachment, tanggal na sa pwesto. So yan yung panonorin natin ngayon para bibigyan natin to ng reaksyon, and then kayo na lang din bahalang humusga, no? So bago natin to simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan nyo yung YouTube channel natin, Filipinoises. So mga kanoises, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, pinalayas ng prosecutor. Grabe, Escudero nagulat, wala ng power sa impeachment, tanggal na sa pwesto. So Boss Balita TV, Filipinoises, like, comment, share, subscribe. Start. Right now, walang powers si SP bilang presiding officer of the impeachment court. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Senate President Francis Cheese Escudero nagsalita na. Nagulat si Vice President Sara Duterte, wala ng power sa impeachment. Ayon sa nakalap nating impormasyon, hindi na sinusunod si Cheese ng mga prosecutor, tinanggalan na siya ng kapangyarihan. Well, hindi na din naman yan nakakagulat kasi mula pa naman nung una, yung impeachment na yan, hindi na talaga nagkasundo yung House at saka yung Senate President or yung Senate, diba? Well, hindi naman lahat ng nasa Senate yung hindi nakakasundo ng House. It's just, parang majority din kasi sa Senate is parang, kini-question din nila yung sa House. Biruin nyo ba naman? Diba? Sobrang laki ng boto na nakuha doon sa House. Tapos dito naman sa Senate, sobrang laki ng mga boto naman na nagdi-disagree about sa impeachment kay VP Sara. So alam niyo yung part na ganun pare. Aalisin na kasi siya sa pwesto, dadaanin na nila sa botohan. Grabe si Senate President Francis Cheese Escudero, nagsalita na. Nagulat si Vice President Sara Duterte, wala ng power sa impeachment. Tara panoorin natin. That is one school of thought na kino-consider rin ni presiding officer. Another school of thought nga, yung meron pa rin na continuing body. So because of the precarious situation na kailangan mag-elect ang 20th Congress, so iniisip na lang ni SP para wala ng legal question, then wag na muna. Hintayin na lang natin yung 20th Congress na maipanganak at mag-convene. Ano ang implication po kung hindi sila mag-comply? Alin po? Yung hindi mag-comply, yung second order. Yung I cannot hazard a guess. Hindi ko, kasi gusto mong patunguhan ko kung magko-contempt ba o hindi. No, yun yung gusto mong lumabas sa akin. Hindi ko masasagot yan. Kasi hindi nga ako senator judge and depende. Yan yung mindset talaga. Buti pa to si attorney na lang yan kung anong move nung both parties, no? They are open, they are free naman to file whatever motion they want to file with the impeachment court and let the impeachment court decide on the matter. Attorney, required din sila mag-submit ng listahan ng mga bagong prosecutors, right? Kailan may deadline ba yan? Yes, walang deadline po. Because ayaw naman natin limitahan yung schedule at kapangyarihan ng House of Representatives. But the impeachment court is hopeful and is also happy na nung last day ng Congress ay nagpahayag yung Speaker of the House na they are going to comply with the two certifications, which they already did dun sa una. Yan na, pakibilisan na yan kasi atat na kami dyan pare. Diba? Ano na ba ngayon? July na. My goodness. Baka magulat na lang tayo. Aabot na to ng malapit-lapit 2028. Tapos gagamiting depensa ng kabila dyan. Wala. Tinitira kami kasi tatakbo kami. Anak ng tokwa. Sobrang layo pa lang You have an assurance na, just for example, mapalitan yung Senate President, mapapalitan ang presiding officer, that whatever yung mga na-accomplish na po during the 19th Congress maki-carry over? Or pwede po ba yun rin kung magkakaroon ng bagong presiding officer? That is in the realm of possibilities, no? Pwede o pwedeng hindi ko masasagot po yan ng definite dahil hindi ko kayang makita kung ano yung magiging future dyan. Tama naman. Attorney, tama po ba? Sana ganito yung mindset nila Senator Bato, nila Senator Robin, na hindi sila agad-agad magkukomento ba porket kaalyado nila si VP Sara. Di ba dapat ganitong mindset na hindi muna ako magko-comment kasi titingnan pa din namin yung mga ebidensya na yan. Ipagdasal na lang natin na mahina yung ebidensya. Sana ganyan yung lumalabas sa bibig nila nila Senator Bato. Hindi yung wala yung impeachment na yan, wala yan. Naknang toko, hindi man lang pinaliwanag, di ba? Hindi pwedeng na naman, intriga na naman.
Ginagawa nila yan kasi malakas pa rin si VP Sara sa election this coming 2028. Ganyan lang. Di ba? Na wala pong pwedeng gawin and walang gagawin si SP right now as presiding officer unless he is re-elected as Senate President? Between now and until the time, wala po siyang pwedeng action na gawin bilang presiding officer ng impeachment court? Well, as of today, I think ganun yung, and as based on the pronouncements of the Senate President himself during his press con last week, I think that is the policy that he is taking for the meantime. However, in the next few weeks, hindi natin alam. We cannot second guess kung ano yung, baka may makapag-persuade sa kanya. So, hindi ko alam. Sir, sorry. Paano kung walang compliance, di hindi magko-convene? Or madidelay ulit yung pag-convene, hindi mangyayari July 29? If lang naman, sir, scenario lang to. If by July 29 walang compliance, so walang kasigurohang magko-convene by 29? Di ba? Kita nyo naman pare. Kita nyo naman par. July 29, tapos parang meron namang pag-aalinlangan na what if hindi mag-comply. Di ba? Tapos sasabihin nila, hindi dismissal yung ginawa nila. Di ba? Wala talaga yan par. So, ibig sabihin, pwede. Pwede nilang maharangan in that way na hindi kayo nag-comply. Gaganyanin nila. Or, hahanapan nila ng butas. Grabe ang swerte ni VP Sara. Maraming tumutulong talaga sa kanya. Grabe naman yung mga tumutulong na yan. Like, walang pake doon sa, sa pera na nawala. Or, na hindi man lang maipaliwanag, di ba? My goodness. Hindi ko masasagot yan, no? Kasi hindi ako senator judge, hindi ako senador. But that is in the realm of possibility siguro. Pero of course, sa action ba ng impeachment court, yung ba yung gusto mangyari? Parang lahat ng steps nga, 55% na-accomplish na eh. So if you look at the intent of the impeachment court wants this process to already roll. And the compliances, the certifications will ensure that there is no more question or any legal impediment once the impeachment court convenes. It actually gives the House of Representatives the power to already decide na tuloy-tuloy na tayo kapag nag-comply yung House doon sa appointment ng House prosecutors at saka yung second order na yun for certification. Dependent yung pagko-convene sa compliance? Yun po ang order po ng June 10. Kung makikita nyo po. Pero Attorney, does that contradict yung perceived na concept that the impeachment court is independent from the legislative process? That is a good legal theory. Again, hindi natin alam because this is the first time in history na magkakaroon ng crossover o yung proseso mula sa 90th to 20th Congress. So, hindi alam natin. Ewan ko din kung dapat pa lang magulat yan para or kukulangin pa ba sila dun sa panahon na yun. Sobrang sobrang tagal na yung impeachment na yan eh. Di ba? Like, di mo rin naman talaga masasabi na porket first time in history nangyari yan. Kasi sobrang tagal na nga ng impeachment na yan. Diba? Sa tutuusin lang. Dapat, hinanapan nila ng paraan yan or pinabilis na. Hindi yung parang magugulat na lang tayo, wala yan. Mahina yan kasi first time in history pa lang eh. Diba? My God. Kung ano talaga yung sagot dyan sa katanungan mo. Pero kung titingnan mo, we would rather err on the side of safety rather than on the side of questions and doubts. Tama naman. Attorney, how would you explain the impeachment court being a continuing body outside of legislative matters and processes when in fact it again requires plenary action para po doon sa pag-reconvene ng court and pag-oath po ng mga senators? Senator judges? Because nakasalalay po yung presiding officer doon sa sino yung magiging Senate President. Yun lang yung sagot doon, no? Kung walang ganung proseso, then baka tama rin yung school of thought mo na dapat magpatuloy. Pero kung may Tapos yung Senate President na position na yan, grabe pinag-aagawan din pala yan. Grabe Kasi I think yung Senate President kasi na yan, kung masakto yan dun sa for example si BP Sara, siya yung nasasakdal or siya yung ilalaban, tapos yung magiging Senate President is parang malapit sa kanya or magkaibigan or whatsoever, kahit anumang connection, di ba, parang magkakaroon patuloy ng advantage si BP Sara. Pero na lang kung yung Senate President na yan para talaga sa tao. Di ba? Actually, makikita mo naman talaga kung yung politiko na para sa tao talaga. Like, yung mga
politiko talaga na wala talagang pake kung sino yung binabangga. 'Di ba? Bibigyan ko kayo ng example, si PBBM. Anong ginawa ni PBBM sa Uniteam? 'Di ba? Sobrang daming nagalit ng mga DDS kasi para sa kanila traidor ni PBBM si BP Sara na nagsama pa naman sila nung eleksyon. Men, dito kasi sa politika, hindi supposed to be idadaan sa magkaibigan. Diba? E paano may nakitang mali sa mga pinagagawa mo? Yan lang nga namang itolerate ni PBBM yan. Diba? So kung ito-tolerate, parang pumapangit na yung layunin mo dyan as a politician. Bigyan ko pa kayo ng example kung bakit pangit na ito-tolerate mo yung mga kaibigan mo or yung mga kumpare-kumare mo. Si FPRRD, merong binitawan si FPRRD na salita na yung pinaratangan niya si PBBM na gumaganon. Diba? Tapos ano yung sabi ni PBBM, ni FPRRD? Hindi niya hinuli si PBBM kasi nung time na yun magkaibigan daw sila. So meaning ba nun yung war on drugs ni FPRRD lusot dun yung mga kaibigan niya? So paano naging fair yung war on drugs niya? 'Di ba? Kung namimili lang siya, like gagawin niyang exempted yung mga kaibigan niya. 'Di ba dapat wala ka ng rason pa dyan? For example lang, totoo yung sinabi ni FPRRD na gumaganyan nga talaga si PBBM at alam niya. Meron siyang ebidensya or merong nagtip sa kanya. Bakit nung time na yun, hindi niya hinuli? Di ba? Kasi ang totoong politician para sa taong bayan talaga, wala kang pake kung magkaibigan kayo or whatsoever. Dapat gawin mo siyang example ba na, ito, gagawin namin tong war on drugs na to, wala kaming pinipili. Sabi pa nga ata ni FPRD, or correct me if I'm wrong lang ha, na if ever yung anak ni FPRD gumaganyan or whatsoever, parang siya mismo yung magpapahuli or magpapakulong, something like that. Correct me if I'm wrong na lang kung tama ba yung naalala ko or whatsoever. Pero alam niyo yung ganyan par, na sa mga kaibigan mo pa nga lang, ginagawa mong exempted. Diba? So, same lang din dito kila BP Sara na kung maaktuhan si BP Sara ng Senate President or yung mga senador ng mga diehard na tumitingin talaga ng utang na loob. Di ba parang pangit na yung judgment nila? Like kita niyo naman, sila Senator Bato, sila Senator Robin, kahit siguro sobrang linaw ng ebidensya, sobrang tibay ng ebidensya, makikipagmakapalan niyang mga yan at hindi yan boboto na i-impeach si BP Sara. Diba? Saludo sa kanila. Kung kunyari tagilid si BP Sara sa ebidensya tapos binoto ni Robin or ni Senator Bato si BP Sara na i-impeach kasi nahihiya sila sa ebidensya. Saludo sa kanila kung gagawin nila yon. Pero kung hindi, anong tawag nyo dun? Diba die hard? Diba sayang yung posisyon na ibinigay ng taong bayan sa kanila? Kasi wala yung loyalty nila hindi sa taong bayan yung loyalty nila nandun sa mga kakilala nila. Yung yung sa impeachment dun sa Congress, 'di ba sobrang daming umangal na mga DDS dun. Tinatag nila yung mga congressman na pumirma sa impeachment ni BP Sara na yung mga kumare-kumpare, yung ninong pa daw, nagninang pa daw si BP Sara sa anak. Like, paano mo masasabi na porket ninong o ninang ng anak mo yan, i-exempt mo, hindi mo i-impeach kahit sobrang linaw ng ebidensya. Di ba? Alam niyo yung ganyan Hindi natin kailangan ng mga politician na ganyan Ang gusto natin, yung mga fair talaga. Di ba? So sana yung Senate President na yan, makakuha tayo ng Senate President na para talaga sa tao. Diba? Kasi kung para lang din sa Maka Duterte or whatsoever, pangit din yung kalalabasan, diba? Guys. Magsasabi rin sa iyo ng school of thought na baka hindi. So para hindi na lang ma-question yun, due diligence and prudence requires the presiding officer not to anymore overstep, no? So that his actions will not be questioned. Kaya kung makikita niyo po ang galaw ng Senate President o ng presiding officer mula Pebrero, napakaingat kasi nga
lagi nga sinasabi dito since February, ayaw niya na ng legal hurdles na maiakyat pa sa Supreme Court, etc. Kasi para gusto natin Ayaw ng legal hurdles. Pero ano yung nangyari ngayon na yung forthwith na yan or whatsoever, yung pagkakaintindi mo? What if sa sobrang takot mo sa mga legal hurdles na yan, di ba, yan yung isa sa nagpabagal sa impeachment na supposed to be nung 19th Congress pa lang tapos na. E di sana wala nang masyadong problema na paano to kung i-crossover natin sa 20th Congress. Di ba? Kayo dito kayo, tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayo na naging maingat lang sa mga legal hurdles yung Senate President? From Feb, naging June 2, naging June 11, tapos ngayon July 29. Ano ba? Diba? Mahirap din kasi talagang or kayo na lang din mahalang humusga par. Kasi syempre, wala, based sa mga nakikita ko, mga nasa opinion ng taong bayan, sinasabi din nila na syempre biglang kabig kasi parang magse-select na ulit ng Senate President. So, kailangan ng boto. So, syempre, kapag kailangan ng boto, need magpabango. Diba? Nice. tuloy-tuloy na lang. So bali, yung stand po ng impeachment court sa ngayon, wala dun sa dalawang yun? Hindi po namimili yung impeachment court dun sa dalawang schools of thought? For now? More of doon sa school of thought na base sa Senate rules nga, no, consistent with the Senate rules as a legislative body, it is trying to balance that at dahil nga kailangan mag-elect ng Senate President, malamang yung presiding officer din mawawalan ng kapangyarihan. So yun. So it is the safest position as of now because it has a basis in the Senate legislative rules. Attorney. However, sabi ko nga sa inyo, no, this is an ongoing conversation with the public. So lahat naman po ng senator judges, no, whether they like it or not, nakikinig naman po yan at nagmo-monitor po. So lahat po ng mga legal nakikinig at nagmo-monitor lahat. Siguro may iba or siguro lahat nakikinig, pero syempre pipick upin lang nila yung papabor sa manok nila, which is so sad pa rin. Kilala nyo yan na yung mga senador na yan par. Theories, lahat ng mga comments and opinions ng iba't ibang mga abogado at saka mga constitutionalists, kino-consider naman po yan. So if the people will be able to proffer persuasive argument towards the convening or swearing in earlier, siguro baka makonsider yon. But as of now, the presiding officer would like to err on the side of safety and consistent with the spirit behind the Senate legislative rules. Attorney, following your arguments on the, Dexter po, doon sa pag-require din sa House of Representatives, hindi ba imperative din sa impeachment court to issue na panibagong summon dahil nasa 20th Congress na sila at 19th Congress na napadala ng summon sa Vice President? Kung makikita niyo po yung galaw po ng yung galaw po ng impeachment court ay patuloy. So kung medyo may pagdududa ba kayo kung continuing body ba o hindi, the position taken is it is actually a continuing body kasi nga may summons po and we recognize the submissions from the previous Congress. However, meron pa nga pong mga question kung sino po ba yung presiding officer ngayon? Si Senate President pa ba? Dahil nag-adjourn na yung 19th Congress or patuloy pa rin ba siya? So on that question alone, mako-connect mo yung summons na yan. Kung makikita niyo yung summons ni Vice President Sara Duterte, nakalagay doon na sagutin niya yung articles of impeachment. Pero isa rin sa nakapaloob sa summons usually ay na mag-appear yung nasasakdal before the impeachment court. And when you look at the body or the wording of the summons, walang nakalagay na specific date doon at a set date and time na isi-set. Ang nakakatakot lang din dyan, kung siguro alam na ni BP Sara na medyo tagilid siya, magtago na rin. Diba? Yun lang. If ever, wag naman sana. Baka, pupunta doon kay Harry Roque. Harry Roque, tabi muna tayo. Impeachment. Baka magugulat na lang tayo kapag sobrang lakas ng ebidensya para sa impeachment ni BP Sara. Wala na, maging vlogger na rin yan. Tapos parang si Harry Roque ba na ang ingay-ingay sa social media. Harry Roque kasi nakakatawa yun kasi parating yung sinasabi na hindi ako pugante. Tapos hindi mo maharap-harap yung mo. So, sobrang dami mong mga palusot.
Ihalata namang pugante ka, tapos sasabihin mo hindi ka pugante. So, ngayon, doon sa next step natin, makikita yung step 7, appearance of the Vice President Duterte. Paano ngayon malalaman ni Vice President Duterte na kailangan niya mag-appear? Kung 29 ba siya? 30 ba siya mag-appear? Hindi nga alam eh. So, malamang sa malamang, isa po yan sa gagawin po ng impeachment court kapag nag-convene na po ito ng sa susunod na session ito. So, Mga issue po for the Vice President to appear at a certain date and time. So makakapaglabas lang po ng bagong calendar kapag Tama po. Kapag nakapag-convene na po. At saka kapag nakakomply na po. Kasi naka-hinge po yung convening ng impeachment court doon din po sa certification from the House of Representatives. So, attorney, ibig sabihin po, dependent pa rin po yung calendar ng impeachment trial sa schedule po ng mga legislative processes, like po sa 28-29 yung start po ng sessions? Hindi ko magets yung yung tanong. Kung dependent pa rin po yung schedule ng calendar trial dun sa magiging schedule po ng mga sessions sa legislative processes basically, kasi sa 28 pa po mag-resume yung or mag-start po yung mga sessions. So nakadepende po dun kung kailan po siya. Lagi nyo tatandaan, dalawang hats ang sinusuot ng Senado. So kapag nagkaroon ng plenary session sa 29, then maaaring magkaroon doon ng pag-uusap. May isang senator judge o senador na tatayo doon para mag-move ng convening again ng impeachment court. Kasi as of now nga walang date na nakaset tayo doon sa 19th Congress nung June 10 na at June 11 na session. So walang nakaset na date. So I think there will be a movement on the floor of the Senate based on the Senate rules para mag-convene po yung Senate impeachment court either on the afternoon po. Tawa din naman si si BP Sara dyan kasi walang date eh. Diba? Or sa another day. Pero attorney, from now until July 27, hindi pwedeng, kasi parang in the past press conferences po sinasabi, kapag may isang senator judge na mag-request na mag-convene, magko-convene yung impeachment court. Pero dahil alanganin kung may presiding officer o wala, so can we say walang convening na reconvene na mangyayari from now until 27? Actually, bigger than that issue is the compliance. Kung makikita nyo po, yung order po ng impeachment court nung June 10 ay conditional po yung pag-set ulit po ng convening doon sa compliance po ng House of Representatives doon sa second order. At saka yung sinasabi ni Presiding Officer and Senate President na hindi po sila pwede mag-convene kung wala pa pong communication from the House kung sino yung House prosecutors. Kasi gusto po nila na magkaroon na ng appearances doon yung House prosecutors at yung defense. Kaya po, hinihintay po ng impeachment court as a condition sine qua non na ma-comply po ng House po yun. Yung po yung import ng second order po. So actually, Tagal na niya na. Iniinip niya na talaga yung taong bayan. Tapos malaman-laman namin, hindi lang din may impeach ha. Yari talaga kayo sa amin para. din yung tanong ko. Pero basically yung sabi ni attorney Congressman Jokno, no, if Congress will designate prosecutors to the panel, that is already a very clear indication that they want to proceed with the case. So parang wala nang need for another certification communicating that they want to pursue the impeachment trial. Actually, yung pag-authorize ng mga House prosecutors, no, pagbibigay ng authority, I think it will also be contained in a resolution because as you know, the Congress is a collegial body and it can only act collegially through its parliamentary procedures such as passing of a resolution or a bill. So I think since there's already going to be that process of authorizing the prosecutors, so magandang isabay na lang rin po yung resolution na yon. At pwede naman nakalakip yon doon sa isang resolution lang. Pero sinasabi po ni Congressman Jokno, the fact na mag-e-elect sila ng prosecutors, hindi raw ba enough na yon na communication na gusto nilang ituloy yung impeachment trial po at hindi na kailangan ng hiwalay na certification? Well, if that is the position po of the House prosecutors, then we will just await whatever filing that they will make in due time once they convene the 20th Congress. Okay. As far as you're concerned, attorney, hindi enough yung pag-elect po na ng prosecutors. Kailangan maghiwalay na communication ng sasabing gusto namin ituloy itong impeachment trial na to. Well, the question should be asked again, how will that election or authorization of the House prosecutors will happen? Paano sila ma-authorize? In what kind of action? Is it just a letter from the Speaker? Or is it a formal authorization coming from the plenary of Congress itself? So, Sana yung yung mga super magagaling talaga. Yung ilagay nila dyan para syempre, di ba? Makuha din or makamit din natin yung hustisya talaga na inaasam natin. Para syempre, uuwi silang luhaan. Kasi kung malulusutan nila yan, wala. Tatawa lang yung mga yan, tapos uulit-ulitin na. Diba?
wala naman tayong question na gagawin yon at naniniwala tayo sa kakayanan naman ng House of Representatives at sinabi na rin naman ng Speaker of the House na they will comply. So I don't see any problem in na pagsabayin na yon, no? Sir, follow up lang po. Sir, Hindi mo alam kung natataranta or ano eh. Sir. Gusto talaga siyang ano eh. Sige, salita ka na. lang sa yung sa prosecutors, kailangan pa ba talaga ng plenary action? Kailangan pa aprobahan ng House plenary yung mga prosecutors na papalit? Well, because nga collegial body ang Congress, no? How do they actually authorize somebody? No, like for example, in a corporation, kapag corporation yan, para yung isang tao ay ma-authorize to represent the corporation, then the board of directors has to come up with a board resolution and the corporate secretary will have to come up with a secretary certificate. So in any collegial body, ganun po may memorialize yung authority to be given to any person. So as a collegial body, Congress as a collegial body is expected to also do the same. So ako po, basic lang naman po yun, no? Kung meron pong other way na gagawin po sila, then tingnan na lang po natin kung ano po yung ipapasa nila and then let the impeachment court decide on the sufficiency of their compliance. or submissions. Sir, si Senator Risa Nice. Ontiveros po parang nananawagan na kailangan na pong manumpa na raw yung mga bagong senador sa 20th Congress. Maybe get your comment lang. Highlight lang po natin. Buti pa si Senator Risa Ontiveros. Ano talaga sila sobrang snappy talaga nila. Like gusto na talaga nila na Kasi syempre, di rin biro ha. Sobrang dami din ng kalaban nila. Actually, medyo ma-appreciate nga natin yan or dapat thankful din tayo sa kanila kasi naglakas loob talaga sila kahit na minority lang sila, di ba? Majority yung kalaban nila pero kita nyo naman kung gaano sila katakot, di ba? Or gaano sila ka-hesitant, di ba? To the point na ayaw talaga nilang pasimulan yung impeachment, di ba? Ayaw talaga nilang ipapadismiss na nila agad, di ba? Doon pa lang medyo magdududa ka na like bakit pinapadismiss yan? Hindi ba confident na malulusutan? Kasi kung confident na malulusutan, sige, simula ng trial. Pero hindi No, na as of today po, 6 out of the 11 major steps outlined in the procedural framework or that accounts for 55% of the entire process has already been accomplished by the impeachment court. Kung makikita nyo rin po doon, no, sa proseso na yon, nandoon yung pag-swear-in ng ating mga senator judges. So yung call po for swearing in of the senator judges will need to depend on the existence of a presiding officer or a Senate President. Kasi po ang senator judges will have to take their oath before the presiding officer. And as you know po, if one Congress adjourns and another begins, the Senate President is going to be elected or re-elected again. So kailangan po natin hintayin kung kanino pong manunumpa. Ayaw po ng presiding officer na magkaroon ng question doon sa proseso or sa step na yon ng panunumpa na maaari pang ma-question at magkaroon ng legal impediments kapag nagpatuloy na po yung proseso. So gusto ng presiding officer as a matter of prudence and diligence na gawin na lamang po yon kapag nag-elect na po ng Senate President na tumatayong presiding officer ng impeachment court ang 20th Congress. Sir, hindi sana talaga presiding talaga siya like para talaga sa taong bayan, like wala siyang nire-represent na kulay, di ba? Kasi useless lang din pipiliin nilang Senate President is yung lang din pumapanig sa isa. Diyos ko day. pa considered continuing yung powers ni SPGs considering hindi naman po nag-expire yung term niya nito? And that's one school of thought, no? Tama yung school of thought na yan. And there is another school of thought na hindi rin continuing kasi nga may adjournment nga, no? And if you see the parliamentary processes doon sa rules ng Senate as legislative body, gano'n na nangyayari. Sa first day, nag-e-elect sila ng Senate President or kino-confirm nila yung election nung nakaupong Senate President. So, because of that procedure in the Senate rules, then there might also be another school of thought who would say otherwise, contrary to your school of thought. So yun yung ayaw na nating mapagdebatehan pa pagdating ng convening on July 29 kasi gusto nating kung ano na lang yung mga urgent matters na nakahain katulad ng pag-join ng issues already na sinasabi din ni Congresswoman De Lima, no, na-joined na yung issues. So dahil joined na yung issues, then the impeachment court can already proceed and act accordingly based on the next steps in the process. Sir, so Siguraduhin nyo lang na yung July 29 na yan, sure na yan ha. Kasi kapag pinuspon na naman yan, nilagay na naman yan sa August, ewan ko na lang talaga.
earliest that the new senator judges can take oath ay July 29, sir, after maka-elect ng July 28, whether or not sa SP Cheese yun. Tama po, kasi alam na po naman natin na yung July 28 is just a ceremonial opening of Congress. Medyo busy yung mga senator judges doon at saka yung ating House din. So, only after that maaaring mangyari yon. Sir, medyo clarify ko lang to. Ibig sabihin, sir, balik ako yung sa certification po to proceed, kailangan nilang isubmit plus yung authorization ng bagong mga prosecutors? Ano po? Because so correct. two compliance, dalawang compliance. Yung sa House prosecute, sabi ko nga, pwede na siguro nilang isabay yun dahil gagawin na rin naman nila isang proseso. So, as a matter of efficiency, then the House may elect whatever they want to do on how to comply with those two processes. Kasi nga yung authority rin ng House prosecutors ng 19th Congress has already ended when the 19th Congress adjourned. So there needs to be another authorization from the 20th Congress of the new set of House prosecutors. Okay. Motu proprio yung pagko-convene. Ayaw nyo nga... Sino ba yung yung ideal niyo na maging Senate President do? Hindi naman tayo yung boboto, pero sino ba? Or ewan ko lang din. Agree ba kayo na taong bayan na lang din yung pumili ng Senate President Binago bigla ng motu proprio na dismissal tapos ngayon gusto niyo motu proprio na convene. Nakuha nyo, I mean the Senate President is respecting each of the senator judges. He is respecting the collegial body, which is the Senate. That's why as much as possible he acts together with the College of the Impeachment Court. So, Attorney, Kaya ganun din po yung nakita niyo yung June 10, di ba? Marami nagsasabi dapat nagko-caucus, di ba? Pero ayaw ni SP, gusto niyang doon mag-deliberate for everything to be transparent and visible to the public. While it can happen na pwede naman nilang mag-caucus, pero I don't think that's the policy of the presiding officer because he wants the public na makita lahat ng mga nangyayari in front of the cameras. just to clarify lang po, Attorney, SP Cheese remains to be the presiding officer of the impeachment court currently. Yes, because as a matter of holdover principle, ganun po yun. Hanggat walang, katulad din ng Senate President, as a matter of holdover, dahil wala pang convening at wala pang official election of the new Senate President, then he remains to be a Senate President on a hold. Pero sa tingin ko parang magiging Senate President pa rin si Escudero. Kasi isipin niyo na lang yung 18 na nagboto. 'Di ba? What if Over capacity po. So kung may isang senator judge na mag-request na mag-request, walang pwedeng mangyari. Sabi ko nga po, the Senate is a collegial body, hindi... So, baka po kung isa, I don't think na mapagbobotohan po yun. So, alam naman po natin, official actions of the Senate as a collegial body only happens in the plenary, on the floor, at kailangan nakalagay po sa order of business din po, no? Yun naman po yung sa Senate rules. Plenary. Okay na mga beshi. Ay, may tanong pa po. I'd like to follow up on one of the questions kanina. So, to be clear, walang convening of the impeachment court until the 20th Congress opens. Kasi yung order ng Senate to the House is mag-designate sila ng prosecutors. Pero you can also say... And mag-comply dun sa certification na second, na pwedeng na ipagpapatuloy ng House. But can the House do that even without having their own plenary session? I don't know. You have to ask the House about it. No, I don't know how they will do it. I don't know what's their action going to be. However, for the meantime na nagwe-wait po tayo ng any action, hindi naman po sinabi yun na tumitigil po ang proseso. Kasi pwede naman pong aralin na ng magkabilang panig ng mga litigants yung kanilang mga modes of discovery. Pwede naman pong mag-avail na sila nun, mag-send ng written interrogatories para mapatawag yung adverse party witness. So, dapat yun po yung pinaghahandaan. And I think those things can be filed even before the convening of the impeachment court. Kasi po, para pagdating po ng convening on the 29th onwards, ay matakal na po kagad yun. So, yun yung kailangan na mangyari po. Sabi ko nga po, ang impeachment court po passive. Maghihintay lang po yan sa submissions ng both parties. So ngayon po, the active participation parang wala pa rin talagang tiwala sa 29 na yan par. Of the litigants should be the one that is encouraged. Sorry sir, kasi it is... Parang nawala na yung excitement ko kasi nung June 2, excited na ako noon Tapos pinuspone ng June 11. Tapos excited na naman ako noon. Tapos ngayon, July 29. Hirap na maging excited. Tapos kapag dating ng araw na yan, ay lagay mo na natin ng August. Anak ng teteng. Just now that we are hearing na yung powers po ni SP as presiding officer ay
basically wala po muna unless ma-re-elect siya. Is it a new position, a Hindi new po, stance? hindi yan yung position, hindi yung walang power, no? Well, hindi ko sinasabing walang power. Ang sinasabi ko nga po may power, may holdover capacity nga po. Pero nga may maaaring ma-question siya na bakit ka bakit ka nagsuswear in? Diba? Nakalagay sa rules natin, mag-elect muna tayo ng Senate President. Okay. So, ayaw niyang mangyari yun na ma-question siya. And since wala pa rin naman yung compliance, kahit mag-swear in yung mga judges ngayon, wala rin namang mangyayari. Kasi wala namang convening pa ng impeachment court. Kasi nga, we have to wait for the certification or the compliance to the second order of the impeachment court bago po mag-convene yung impeachment court. Attorney, what So, if... ang Siguro kung si Soto yung isa sa pagpipilian, baka may palag-palag bilang Senate President. Pero I think mukhang mas liyamado talaga si Escudero, no. Kasi marami yung parang sila nagkakaintindihan naman sila. 'Di ba? Yung ibang mga senador. It's a po matter ngayon of being pragmatic. Erring on the side of caution talaga. Correct. Is that a Pragmatic. parang bagong stance or pronouncement po ni SP? I mean, kailan po ba niya ito ibinaba? I think he has always been consistent since February. That's why nung sinasabi ninyo na i-convene yung impeachment court habang naka-recess yung Senate, hindi naman ginawa ni Senate President yun because he was erring on the side of caution. Anong sinasabi niya pa ulit-ulit dito sa press con niya? Sinasabi niya, 'di ba, ayaw niyang ma-question at umabot pa magkaroon pa ng another case for prohibition sa Supreme Court. Nakuha niyo? Kaya So sino yung na-appreciate yung part na yon? Comment down below. Kaya nga, ganun yung nangyaring dates And he was crucified for it because of him erring on the side of caution. Diba? So, Sino dito yung naniniwala na nandun lang siya sa side ng caution at hindi sa side ng mga Duterte? Kasi yun naman yung yun naman yung isa sa tinitingnan talaga, 'di ba, ng taong bayan na parang may maka Duterte ka. 'Di ba? Kayo na lang din bahalang umusga par. Attorney, what if makapag-comply ang House dun sa second requirement bago mag-open ang regular session? at 20th Congress po So, paano po sila magko-comply? So, I don't know kung paano po sila magko-comply without convening the 20th Congress. So, maybe you can ask the House po how they will be able to do that. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. So, yun lang naman mga ka-noisy. So, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pinoy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun par. Grabe. July 29 ha. Tatandaan natin yan par. Kapag ganyan talaga, i-move na naman, gawin nilang August, ewan ko na lang talaga. Sobrang hirap na magtiwala sa mga pinagkakagawa nila dyan. Whatsoever yung or kahit ano pa man yung nila par, mga excuses nila dyan or mga rason nila. Diba? Kasi grabe, sobrang tagal na gagawin pang ganyan. Diba? Sasabihan pa na sino yung mga mahilig magmadali or pinapatagal. Di ba? Dalawa lang yan minamadali or pinapatagal. Yan. Yan yung pinaka-correct word dyan. So, yun. Kita nyo naman. Di ba? Ang sa akin lang talaga dito, siguro sana si Soto yung gawin nila na Senate President, Pero I think yan nga, parang medyo liyamado nga si Escudero. So, wag naman sana, Pero wala tayong magagawa dyan Sila lang din naman yung Diba? Pero sana lang, hindi nila, hindi, or ewan ko kung kayo, satisfied ba kayo sa, sa pagiging Senate President ni Escudero. Comment nyo nga sa baba para tingnan natin, i-rate nyo 1 to 10 yung pagiging Senate President niya. And then, yun, parang na-appreciate nyo rin ba yun or naintindihan nyo rin ba yun? Yung, ginagawa niya lang yan for cautions, for legal caution, something like that. Para hindi sila, mayari dun sa, sa Supreme Court or whatsoever. Comment nga kayo sa baba. Kasi, yun nga, yung ibang kababayan kasi natin, iba yung, iba yung nararamdaman nila. Diba? And then ngayon, ewan ko kung bakit gusto niya pang
magpa-re-elect ulit as a Senate President, ano ba kasing nasa Senate President na yan, or siguro mas din siguro talaga, may kapangyarihan din talaga sa part na yan, kasi yun nga, Senator, tapos Senate President, di ba? Mas mataas nga naman yung rank doon. Pangit lang dyan kung yung posisyon na yan, di ba, mahawakan ng isang tao, kasi pero kayo kung kayo yung papapiliin ngayon, sino yung yung magandang gawing Senate President? Si Escudero ba or si Soto? Comment nyo rin yan sa baba, and then explain nyo rin kung bakit. Diba? Siyempre, need natin ng explanation para malaman din ng ibang mga kababayan natin, diba, na kaya pala, or okay, maganda pala yung naging resulta nito. Diba? So, sana lang kasi, sobrang taas na ng tawag dyan, ang term niya na. Sobrang ini-enjoy na masyado ni BP Sara yung yung walang impeachment, 'di ba? Parang syempre pumapabor sa kanya yung yung pinagagawa niya ng Senate, 'di ba? Sobrang talaga, sobrang tagal na niyan So sana masimula na 'yan para syempre, 'di ba? Makamit din or ma-satisfy or kahit na lang para yung taong bayan is maging din sila ba na what is kahit paano, 'di ba? Kahit sikat yung nasasakdal is ginawa nyo pa rin ang paraan, 'di ba? Hindi yung dismissal lang yung solusyon nyo, anak ng tokwa yan. Mahigit kalahating bilyon tapos dismissal lang yung gagawin nyo. Like yun, parang thank you na lang. 'Di ba? So goods yan. So anyways, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, that's it. Thank you so much for watching Filipino IC. Magandang gabi sa inyong lahat. So again, Filipino IC is out. Like, comment, share, subscribe.